Christ in our midst. Good morning po uli sa lahat. Welcome everyone. Christ is born. Glorify Him. Medyo nag-extend po tayo because of technical problem, because of brownout. At adjusted po ang ating time ngayong umaga. So greetings to all faithful parishioners of Holy Martyr Saint Eleftherios, Gubat Sorsogon, as well as to the faithful people of the Holy Theophany Orthodox Community, Bacon District, Sorsogon City. To all Orthodox Christians who are listening right now via live stream, Doxa Sio Theo, glory be to God. This is Boses Orthodoxia, or the Voice of Orthodoxy, broadcasting to you live via DWPS FM 91.1 MHz. Once again, this is your friend, brother, your catechist, your shepherd and spiritual father, Father C, signing on. Many thanks also dito sa lahat ng kasama ko from our program moderator, Ma'am Stefana Farenas. Hello, good morning. Hi again to you, Irini and Presbytery Mary. Ronya Polya. Good morning po. God bless din po sa mga nararating ng programa na ito. To all Orthodox faithful dyan sa Holy Trinity Orthodox Church, Los Baños City, Holy Cross Orthodox Church, Siniloan, St. Nicholas Orthodox Mission, Santa Rosa City, all in Laguna Province. Likewise, to all the faithful dyan sa Annunciation of the Theotokos Orthodox Cathedral, Parañaque City. Also to all the faithful dyan sa Orthodox Monastery and Parish in Katayngan, Masbate. Greetings also to Branko and Lorelei Milosevic of Daet, Camarines Norte, and also to all faithful Orthodox sa buong Kamindanawan. Christ is born. Glorify Him. Happy New Year na rin po sa lahat. Okay, ikaw naman po, Ma'am Stefana. Okay, si Kristo ay nabuhay, siya'y ipagbunyi. Good morning, Father C. How is your Christmas po? Well, ang aking Christmas, ang Pasko ay masaya. You know why? Very happy kasi kapiling ko ang aking mga loved ones, mga mahal sa buhay. Of course, with my friends and fellow Orthodox Christians noong party natin. May party rin. And we will also would like to express our thanks and gratitude to all our regular sponsors, benefactors sa ating radio program. To Kuya Alvin Rosales, Municipal Councilor in Cubat, sa gasoline station, sa Milosevic couple, si Sir Branko and Ma'am Lorelai, at kay Madam Aida ko po. Okay, sa mga nais pong maging regular donors, sponsors ng programa ito, sa mga interesado sa Orthodox Faith, text or call lang po kayo sa 0910-274-6080. Ulitin ko po yung number, 0910-274-6080, or you can visit us in our blog site, orthodoxyinbicol.blogspot.com. Ito na po, sa mga regular listeners na nais ng catechesis sa bahay nyo, ay huwag po kayong mag-atubiling magsadya sa aming parokya. May mga ilang Saturdays na rin po kayong nakaririnig at natuturuan. Pwede na po kayong magsadya sa amin ng personal. Feel free to approach us, and let us always think of our soul who need nourishment and awakening to the truth, because it must be our priority. Okay po, sa muli ay hayaan nating gabayan tayo muli ng ating parish priest sa panalangin. Higit kailanman, kailangan natin ngayon ang mas ibayong pagdasal at tunay na paglapit sa Diyos. Dito po natin batid ang hatid sa atin ng bagong taong darating. Tayo'y po'y magdasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Glory to Thee, our God, glory to Thee, O heavenly King, O Comforter, the Spirit of truth, who art in all places and fills all things, treasure of good things and giver of life, come and dwell in us and cleanse us from every stain and save our souls, O gracious Lord. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for Thy name's sake.
Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. O Lord Jesus Christ, our God, in thy mercies and loving kindness, thou regardest the humble prayers of all who call upon thee with a whole heart. Incline thy ear and hear now my prayer offered to thee in humility. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, thy holy, Orthodox, Catholic, and Apostolic Church. Confirm and strengthen it, increase it in, and keep it in peace, and preserve it in unconquerable forever. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of Archbishop Nectarius, and of every bishop of the Orthodox, the priests, the deacons, and all the clergy of thy church, which thou hast established to feed thy flock with thy word, and by their prayers have mercy upon me, and save me a sinner. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Be mindful, O Lord, of me, thy humble servant. Grant me thy grace, that I may be diligent and faithful, avoiding evil company and influence, resisting temptation, that I may lead a godly and righteous life, blameless and peaceful, ever serving thee, that I may be accounted worthy to enter into the kingdom of heaven. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. To the prayers of Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. Tis prispes, tis Deo tocus, soter sosonimas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis prispes, tis Theotokos, soter sosonimas. Okay, thank you again, Father C, for leading us in a prayer. Kailangan po talaga ang seryosong paglilingkod sa Diyos. Habang may lakas pa tayo, habang malinaw pa ang ating mga mata, we are not getting younger. 1 taon na naman po ang nabawas sa bawat isa. Napin na po natin ang ating Diyos, ang tunay niyang simbahan, ang tunay na pagsamba. Kaya nga po, patuloy ang ating paanyaya sa lahat ng mga nasang sinasabing spiritual journey, mga nagsisikap na hinahanap ang totoo. Mag-text or call lang po sa 0910-274-6080. Ulitin ko po, 0910-274-6080, or you can visit us in our blog site at orthodoxyinbicol.blogspot.com. Pero alam nyo po, the best po ay makipagkita or magsadya ng personal.
Okay, we will come now to our trivia, which is the most exciting because if you can answer it, you will have a 100 pesos worth of load. Ulitin ko, 100 pesos worth of load po. You have to answer this before we end our program. Hala na. So, this is the question. What Okay. is the correct way of greeting pagdating ng Pasko sa Orthodox Christians? Or how do Orthodox Christians greet each other during Christmas season? Ulitin ko po yung tanong, what is the correct way of greeting pagdating ng Pasko sa Orthodox Christians? Or how do Orthodox Christians greet each other during Christmas season? If you listen intently a while ago when Father C greeted you this morning in our Boses Orthodoxia, what is it? Okay, yun ang clue ko ha. And then warning po ulit sa mga Orthodox na don't coach. Hayaan niyo po sila na makinig ng maigi sa ating radio program so that they can learn many things about Orthodoxy. So yun po ang ating trivia for today. So text. Hello kayo dyan. Mag-text or call 0910-274-6080. 0910-274-6080. Ayan, naghihintay na yung 100 pesos worth of load. Okay. Okay, patuloy po ang ating paalala na ating sundin o gawin na agad ang mga natutunan sa mga nagdaang typhoons. Unahin natin agad, alisin ang mamalalaking puno, madaling matumba. Kasi po, yung malalaki at lalaki pa na malapit sa ating mga bahay ay mapanganib po ang mga iyan. Gawa na agad ng paraan upang huwag tayong magsisihan. We are encouraging you to plant trees sa tamang lugar. Dapat di tayo matigas kundi maging responsible sa mga bagay-bagay na ibinigay ng ating Diyos. Makalihok din po kayo sa mga activities na nangangalaga ng ating kapaligiran. Okay, manalangin na po tayo sa ating panalangin pagsamo. Isa po itong panalangin para po sa ating environment na magabayan tayo ng ating Panginoon na patuloy po nating pangalagaan ang ating pong kapaligiran sapagkat tayo po ang hinihabilin niyan upang pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Panalangin ng pagsamo. Lubos kaming nagpapasalamat, O dakilang Diyos, sa lahat ng iyong nilikha, ang araw, buwan at mga bituin, ilog, lawat dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mabangis at maamo, malalaki at maliliit, ang panahon ng tag-ulan at tag-init sa araw man o sa gabi. Pinupuri ka namin o makapangyarihang lumikha. Kay rami at kay ganda ng iyong ginawa o aming Diyos. Sa iyong karunungan, nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwalaang mga laga ng iyong nilikha. Ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pang-abuso sa iyong mga nilikha. Dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman. Inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha. Tulad ng pang-abuso namin sa aming sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, pinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan. Tinuruan mo kaming mga pangasiwaan ang lahat ng nilikha. O Panginoon, patawaran mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyong tulong at biyaya, O dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin naming maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami na iyong lingkod ay magsilbing tapat.
mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng nagbibigay buhay na Espiritu, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, maaari na po kayong sumagot sa ating trivia o tanong habang nasa first catechist pa lang po tayo with Presbytera Mary. May we call now on our first catechist, Presbytera Mary, and right after will be Father C. Christ is born. Glorify Him. At magandang umaga sa mga tagapakinig. Ito pang inyong lingkod, Presbytera Mary, inyong katekista. Noong nakaraang Sabado, napag-alaman natin ang 12 major feasts ng Orthodox Church. Ang 4 sa 12 major feasts ay kapistahan ng mahal na inang Birheng Maria. Ito ay ang mga sumusunod. Di po ba? September 8, the birth of the Virgin Mary or the Theotokos. November 21, the entry of Theotokos into the temple. March 25, the Annunciation of the Theotokos. August 15, the Dormition of the Theotokos. At ang 8 naman sa 12, ay ang kapistahan ng Panginoong Jesus. Ito ay ang September 14, the Exaltation of the Holy Cross. December 25, Christ Nativity or Christmas, yung na natin nung Pasko, yung December 25. January 6, Christ Baptism or Theophany. February 2, the meeting of the Lord in the temple. The Palm Sunday, a week before Easter. 40 days after Easter, the Ascension of our Lord. 50 days after Easter, the Pentecost. And the last is August 6, the Transfiguration of our Lord. The purpose of all great feasts is to move us to greater devotion and commitment to our Lord. Maliban sa araw-araw na kapistahan, inaalala at pinagbubunyi natin, kapistahan ng mga santo na nabuhay at namatay nang dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Higit na nariyan din ang mga kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ang Theotokos, at ang Panginoong Jesus. Maliban sa lahat ng nabanggit ko, nariyan din ang bawat araw sa bawat isang linggo na tumutulong upang magpatuloy tayo sa buhay na ito na may kaakibat na panalangin upang tayo lumakas sa pananampalataya sa Panginoon. Kagaya na lamang ng Sunday o Linggo, the first day of the week, is a little Easter, commemorating the resurrection of Jesus Christ. We begin each week with the resurrection. As Easter is, Sunday is the center of the year. Easter is the center of the year, and Sunday is also the center of the week. Yun ang tinatawag nating Little Easter. Kung kaya, ang Sunday din ay siyang sentro ng buong isang linggo. So we begin each new week with the remembrance and celebration of the great victory this world has ever known. And we work all week long in the light of resurrection.
Ang araw naman ng Lunes o Monday is dedicated to the archangels and angels. Kagaya ni na Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Uriel, Saint Raphael, at marami pang iba, marami pang angheles sa kalangitan na siyang natasang magbantay sa sangkatauhan. Kung kaya, bawat isa sa atin ay may anghel na nakatalaga upang magbantay mula nang tayo ay isinilang hanggang sa tayo ay pumanaw dito sa lupa. Ang Tuesday naman is dedicated to the memory of Saint John the Baptist, the last of the Old Testament prophets, na tinaguriang ang una at pinakadakilang santo. Ito'y maliban sa ating mahal na inang Maria o Theotokos. At siya'y tinagurian ding pinakadakilang lalaki na pinanganak ng isang ina. Iyon ay ayon sa Mateo 11:11. Wednesday is dedicated to the Theotokos, the Mother of God, and the Passion of Christ. Araw ng Miyerkules, ang araw na ipinagkanulo din ang Panginoong Jesus ni Judas na isa sa kanyang mga disipulo. Kaya ang Wednesday ay araw ng pag-aayuno o fasting. Thursday is dedicated to the Holy Apostles and all the Church Fathers. And Friday is remembered as the day on which Jesus Christ was crucified. Kaya ang araw na ito ay araw din ng pag-aayuno or fasting. Saturday is dedicated to holy martyrs and to the faithful who have departed from this world o sa makabilang buhay na. Sabado rin nang maganap ang pagkabuhay ni Lazarus. Ito rin ang araw on which Jesus Christ, the Lord, lay dead on the tomb, resting from all works and trampling down death by death. Kaya ang Saturday became the proper day for remembering the dead and offering prayers in their memory. So, mga tagapakinig, may natutunan naman po tayo ngayong umaga. Maliban sa may araw-araw tayong inaalalang kapistahan ng mga santos na siyang halimbawa natin sa kadakilaan at katatagan ng pananampalataya sa Diyos. Nariyan din ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria at ang Panginoong Jesus na tinatawag nating 12 major or great feasts sa buong taon. Ito naman ngayon ang sa bawat araw ng isang linggo ay may inaalala tayo. Ulitin natin, ang araw ng linggo ay ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang Monday, we remember all the angels and archangels in heaven. Tuesday, si Saint John the Baptist ang ating inaalala. Wednesday, dedicated to the Mother of God, the Theotokos. Thursday is dedicated to the Holy Apostles and all the Church Fathers. Friday is remembered as the day on which Jesus Christ was crucified. Saturday, dedicated to the Holy Martyrs and to the departed faithfuls. Okay? Limitado po ang ating oras, kung kaya hanggang dito na muna po tayo. Nawa may natutunan tayo ngayong umaga. Ito'y makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maramdaman natin na ang Panginoon ay labis-labis na nagmamahal sa atin. Kung kaya, maliban sa ating pagpupursige sa buhay na nariyan din ang mga angheles, mga santos, at maging ang mahal na Birheng Maria, the Theotokos, at maging siya ang Panginoong Jesus na nag-iwan sa atin ng halimbawa noong siya'y isinilang at namatay para sa katubusan natin, ipinakita niya na kaya ng isang tao ang mamuhay ng matuwid, may pagmamahal sa kapwa, may pananampalataya sa Diyos, na kung nagkamali, nalugmok o nawala ng pag-asa, magpasalamat tayo at tayo'y buhay pa.
may pagkakataon o may panibagong pagkakataon na bumangon, magbago, at magpatuloy mamuhay ayon sa kalooban niya. Hanggang sa muli po, ito ang inyong katikista, Presbytera Mary, magandang umaga at bumabati sa inyong Merry Christmas or Christ is born, glorify Him. Thank you, Presbytera Mary. The celebration of Christmas was first introduced to the church by Saint John Chrysostom. Siya po ang nag-introduce o may pasimuno na iselebra ng simbahan ang Pasko. Ang selebrasyon ng Pasko ay unti-unting tinanggap ng mga sinaunang Kristiyano. Christmas or its celebration was gradually o unti-unti accepted by the early Christians. Ang Pasko ay ginamit ding pantapat o sabihin nating panlaban sa isang paganong tradisyon dahil nung araw maraming paganistic traditions ang nakapaligid sa mga Kristiyano, magkakasabay. Kaya naisip nila na tapatan ang celebration na ito ng mga pagans sa pamamagitan ng pag-introduce sa simbahan ng celebration of Christmas. Ganap na natabunan ng celebration of Christmas ang isang major pagan practice nung ma-introduce sa simbahan ang Pasko. And again, the one who introduced Christmas to the church was or is Saint John Chrysostom. Well, sino naman po ba ito sa Saint John Chrysostom? Maging sa Western Christianity, siya din po ay kilala at acknowledged or recognized. Sa mga nag-aaral ng theology, kilala sa Saint John Chrysostom. Dahil napakalaki ng ambag niya sa simbahan. And the record or history shows us or tells us na si Saint John Chrysostom ay isa sa mga naging Patriarch of Constantinople. Isa sa mga naging patriarka or archbishop. Ang Constantinople po ay tinawag ding second Rome. Ito po ay bastion or center of orthodoxy even up to this time. Ito po ay ang Ecumenical Patriarchate of Constantinople kung saan ang atin pong parokya dito sa Gubat ng Orthodox Church dito sa Gubat ay nasasakop. Meaning, ang Orthodox Church po ang siyang nagpasimula na introduce ang simbahan, ay ang Pasko. Dahil si Saint John Chrysostom ay isang Orthodox Christian, siya po ay patriarch. And Christmas in the Orthodox Church is more than just a cultural celebration. Sa amin po ng mga Orthodox, ang Pasko ay hindi kostumbre, hindi lamang kaugalian. Because Christmas is more of theological and dogmatic at sinasabi nating patristic in essence rather than just a mere revelry or carousing or partying and merrymaking. Sa mga nag-aaral, lalo na sa theology, may theological background sa mga nag-study, tsak, alam ko, naintindihan na lang sinasabi ko. Ang Pasko sa Orthodoxy ay hindi lamang kostumbre niya o kaugalian. Ito ay mas may malalim na kahulugan, doctrinal or theological. At may sinasabi pa akong patristic. Ano yung ibig sabihin ng patristic? Ito ang patutuo ng mga early church fathers of the church. Mga early church fathers, sila ang mga doctors of the church, mga masters o doctors sa divinity or theology. Kung ating mamasdan, bawat bansa ay may kanya-kanya pong uri ng celebration of Christmas. Subalit higit ang kahulugan ng Pasko sa Orthodox Church. Sapagkat ang Christmas ay isang religious season, isang relihiyosong panahon. At di lamang ito basta-bastang
kultura o culture. Ang Christmas po ay merong in-depth na theological and dogmatic explanation, or should I say, meaning. Gaya po halimbawa, nasasaad po ito sa tinatawag na triumph of orthodoxy over iconoclasm or iconoclast. Ano po itong mga pinagsasabi ko? Ang iconoclasm or iconoclast, yung pong mga mga grupo ng mga believers, mga naniniwala na lahat ng mga estatwa ay basagin. Sila ang mga tinatawag na icon smashers. In short, iconoclast. Ayaw nila ng mga icons, ayaw nila ng mga rebulto, ayaw nila ng statues. Bagamat, aminin natin, sa Orthodox Church, wala pong rebulto, walang statues. Ang mayroon po ay mga icons. Now, may sinasabi po ang mga early church fathers that no one could describe the word of the Father. Walang pwede o maaaring mag-describe sa salita ng Ama. Ang salita ng Ama ay si Jesus. No one could describe the word of the Father, but when He took flesh from you, O Theotokos, ano pong ibig sabihin ng Theotokos? Si Mary po ang tinutukoy, si Mama Mary. Pag sinabi pong Theotokos, ibig sabihin ng Theo, God. Tokos means bearer. And Mama Mary, the Virgin Mary, is the Theotokos, the God bearer. Siya ang nagbuntis kay Kristo. Siya ang nagdala kay Kristo sa sinapupunan. In her very womb. Dinala niya si Kristo. Kaya tinawag siyang Theotokos sa Greek. No one could describe the word of the Father, but when He took flesh from you, O Theotokos, or God-bearer, which is the title of the Virgin Mary, He, or God, consented to be described and restored the fallen image to its former state by uniting it to divine beauty. We confess and proclaim our salvation in word and images. Makita po natin, sinabi po ng mga early church fathers na nung araw, wala pong makapag-describe sa word. Nung si Kristo pa po, before Abraham was, when Jesus Christ was still in the Spirit, nang hindi pa po siya physically manifested here on earth, walang makapag-describe sa Kanya. Nung sinabi niya, I am, the I am, walang makapag-describe. Nung sinabi niya, bago pa dumating si Abraham, ako na. I am already existing. But Christ was existing only in the Spirit, in the spiritual world. At wala pang makapag-describe sa Kanya. But when Jesus Christ, God, consented to be described, yun po ang nangyari when He took flesh. Nung siya ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng sinapupunan ng Theotokos or the Virgin Mary. Ang tunay pong kahulugan o katuruan ng Christmas ay ito. Na ayon sa kasulatan, ayon po sa Bible, ang Kristo'y tatawaging Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? Ibig sabihin ay God with us. O ang Diyos ay suma sa atin. That the God who is invisible was made visible or manifested in the flesh. Anong ibig pong sabihin? Emmanuel, ibig sabihin na ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita. Saan po? Sa pamamagitan ng Kanyang incarnation, through His epiphany, through His theophany in the flesh, sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakatawang lupa o katawang tao. Please allow me to read to you John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. At ang salita ay suma sa Diyos o kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos.
Ano pa ang sabi ni Kristo? I am the Word of God. Therefore, Jesus is God. Ang salita ay Diyos. The Word of God. Spiritual po ito. Espiritu ang salita ng Diyos. But down verse 14 says or states, ang sabi po, and the Word was made flesh and dwelt among men. At ang salita, the invisible God was made visible sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Kaya may mga nagsasabi, doon lang nila tinatapos sa salitang yun na si Kristo ay tao lang. Alalahanin po natin, bago siya naging tao, siya ay Diyos na bumaba sa lupa sa pamagitan ng katawang tao upang abutin ang mga tao. Nang sa gayon, mula sa ating kababaan, sa ating kasalanan, at hindi kayang abutin ang Diyos, tayo ang unang inabot ng Diyos sa ating napakababang kalagayan upang itaas ang ating kalagayan. Ang tawag po noon sa Greek ay theosis. Yung po ang sabi sa John chapter 1. Ano naman po ang sabi ng isang patristic father? Si Mark, the ascetic. The Word became flesh. God, who is absolutely inaccessible. Ano pang ibig sabihin ng inaccessible to humans? Di maabot, di maarok, di matalos, o di mataros. Malalalim na Tagalog po yan. The God who is absolutely inaccessible. Walang pwedeng kumilala sa Diyos. Walang pwedeng umabot sa Diyos. The God who is indescribable and unrepresentable becomes describable and representable by assuming human flesh. Ang Diyos na hindi maabot, di maintindihan ng sino mang matalino, di maintindihan, hindi makita o hindi maaring makita, ay nagawang magpakita sa atin. And He was willing to be described and represented by assuming human flesh sa pamamagitan ng katawang lupa. Carne humano, sabi sa Espanyol. Pinagbabawal sa scriptures in the Old Testament na gumawa ng imahen or images. Dahil hindi pwedeng i-represent ng kung anong images lang ang Diyos. It's absolutely forbidden. Kabawal-bawalan sa lumang tipan. But, subalit, mula kay Kristo sa kanyang pagiging laman at dugo o tao, na nagpapatunay na maaari nang irepresenta kahit ng art or sining ang kanyang pagiging tao or manifestation in the flesh. At ito po ay pinatotohanan ng 7 Ecumenical Council. Mula 381 AD, paitaas ng 7 Ecumenical Councils. Ang sinaunang simbahan po. Isa pa lang nun ang simbahan. Wala pang mga division, wala pang mga splinter groups, unlike nowadays. Doon po lumabas yung triumph of the iconodules over iconoclast. Doon po pinatunayan na pwedeng isulat, pwedeng gawa ng icons ang Diyos. Lubha pong napakalalim ng aking tinuturan ngayong umaga, inaamin ko pong di po ito sapat. Di po sapat ang radyo-radyo lang sa teaching na ito. Kailangan nito ay sapat na panahon at paglalaanan talaga ng maraming oras. Ang mga hindi sumasampalatayang si Kristo ay Diyos, ay hindi rin po naniniwala sa incarnation. Sapagkat ang Diyos ay naging tao, subalit hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos kahit siya ay naging tao. Tinatawag pa itong theophany or epiphany na siyang ibig sabihin, pinakaibig sabihin po ng Christmas. Sa marami naman ng mas tinatalo ng image ni Santa Claus, si Jesus Christ. Sa karamihan naman, ito po ang dapat nating sigurong baguhin. Kailangan nito ng pagbabagong isipan. No?
Kasi mas tinatalo sa marami o karamihan, tinatalo ng picture ni Santa Claus, si Santa Claus, sabi natin, ang Christmas na mas malalim pa kahulugan at ito ay Christ-centered. Ngayon, pag tinanong mo ang mga kabataan, maliliit na bata, patungkol sa Pasko, mas naiisip pa nila si Santa Claus kesa kay Jesus. At ito po ay isang maling Christmas na tinuturo natin sa mga bata. Kasi ang Santa Claus na mataba ay nagsisimbolo ng materialismo. Nagiging materialistic ang mga bata na masama ang loob pag walang regalo sa Pasko si tatay o si nanay. May mga panahon na walang trabaho si tatay at walang magawa para sa mga anak. Isang putahe lang ng pagkain ang pagsasaluhan. Masasama ang loob minsan ng mga bata. Ang Pasko ay malumbay. Kasi nagkakaroon ng ibang pakahulugan sa mga kabataan. Because of this too much materialism, pagpasok pa lang ng bare months, nagse-celebrate na agad ng Pasko ang mga shopping malls para sila ay bumenta. Samantala, ang Christmas talaga ay December 25 lang naman hanggang January 6. Kung kailan Christmas, tsaka na malumbay ang mga tao, tignan ninyo, pag 24 na gabi, napakaiingay ng mga tao. Hindi po ba? Napakaiingay. Ano pa lang yun? Besperas ng Pasko. Pero tignan ninyo, 25 ng gabi, wala na. Para sa marami, tapos na sabi ang Christmas. Wala ng carolings kasi tapos na eh. Pag matapos na ang 25, wala na. Bakit? Inubos na eh. Mula pa ng September 1, nagji-jingle bells na. Pero ang tunay talaga na Christmas, nakapaloob lang siya December 25 up to o until January 6. 12 days of Christmas lang naman, hindi po 4 months. September, October, November, December. No? Hindi po 4 na buwan ang haba. Sabi sa CNN ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Christmas. Lagi tayong may pinakamahaba. Kaya po tuloy, hindi nakapagtataka na ang pag-intindi ng mga kabataan, mga paslit, patungkol sa Pasko ay patungkol kay Santa Claus. Hindi na Christ-centered. Ang sentro po ng pagdiriwang ng Pasko, this is a major event in the whole Christendom, si Jesus po ang sentro. Kaya nga may tinatawag tayo na celebration, yung pre-Christmas celebration, yung before Christmas, mula November 15 hanggang December 24, sa amin po ng mga Orthodox yan ay tinatawag na Advent season. Maging po sa Roman Catholic, Advent season din. At hindi pa yan Pasko. Ibig sabihin paghahanda sa pagsilang ni Kristo. At may pangalawang meaning din yan. Bakit tayo on fasting? Sapagkat we are also preparing for the second coming of the Lord. Yun ang ibig sabihin yan. Pero sa iba maraming pinagkukunan, kaya tuloy nalilito tayo kung anong ibig sabihin ng Christmas. Diba? Dapat ang Christmas should be Christ-centered. Wala pong sinumang kapwa nating tao ang maaaring makapagligtas sa atin. No one can save us na kapwa nating tao. Only God can save us. Ngayon po, kung si Jesus, kung si Kristo ay tao lang, na gaya natin, na itunuturo ng mangilan-ngilan, di niya sana tayo kayang iligtas. Di niya magagawang iligtas tayo sapagkat si Kristo pala ay tao lang. Pero po anong ibig sabihin ng Christmas? Ang Diyos ay naging tao para sa atin upang iligtas tayo. Kahit Jesus ay naging tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. That is why icons or icons in the Orthodox Church is also considered as holy scriptures. Ang mga icons po, ang mga estampita sa Orthodox Church ay hindi po paintings. They are considered as writings. Hindi po sila mga pintura o pinintura. Hindi po paintings, kundi sila ay mga kasulatan na nagpapatutuo sa mga special events sa kasaysayan ng sangkakristyanuhan. Tinanong ko po sa inyo nung nakalipas na Sabado kung sino si Jesus. Sa Tagalog po, si Jesus ay ang anak ng Diyos ay Diyos. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Sa mga katuwid, si Jesus ay Diyos. In Tagalog or Filipino, ang anak ng tao ay tao. Si Jesucristo ay anak ng tao. Sa mga katuwid, si Jesus ay tao.
Makatwiran nga si Jesucristo ay Diyos at naging tao. Sa Tagalog uli, o Filipino, Diyos at tao. In English, simple, God and man. In Greek, once again, Theanthropos. Siya po ang anak, sabi sa Hebrews 1:3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ano po ang patotoo uli ng Diyos Ama sa kanyang anak? Ano po ang patotoo? Patotoo ni Jesus mismo sa kanyang sarili nung tinanong siya ng mga disciples, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. John 14 verses 9 and 10. John 14:7. Ano naman po ang witness, ang testimony, patotoo ng Holy Spirit patungkol kay Jesus? Sa pasimula pa'y naroon ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. John 1:1. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihang dakilang ito bilang bugtong na anak. John 1:14. Ang nagpapahayag na sa Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Tatlo ang nagpapatotoo. Ang Espiritu, tubig at dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Diyos na nagkatawang lupa. Ano naman po ang patotoo ng mga apostoles? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano naman po ang patotoo ni San Pablo? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ibig sabihin, kahit si Kristo po ay naging tao, kailanman hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Anong sabi po, ulitin ko, sabi ni San Pablo sa Colosas 2:9, ang buong kalikasan, ang nature, ang buong naturalesa ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Sumugot naman si Santo Tomas, si Apostol Tomas, nung nakita niyang muling nabuhay si Kristo nung nag-resurrect. Ano ang sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. May nagsasabing ilan na nung makita daw kasi ni Santo Tomas si Kristo, nagulat po. Kaya parang, ay Diyos ko, para sa atin kung tayo nagugulat, napapa-Diyos ko tayo ng bigla. Ay hindi po. Isa namang napaka-salaula at napaka-mababaw na alibayan. Ito po ay isang matinding statement from St. Thomas na si Jesus nga po ay Diyos. Saan po yun nasusulat? Juan 20:28. Ayon naman kay St. John, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ano naman po ang mga patristic witnesses o patotoo ng mga early church fathers? Ano ang sabi ni Saint Barnabas? He is Lord. Ano pong taon itong sinabi niya? Circa 70 to 130 AD. He is Lord of all the world, to whom God said at the foundation of the world, let us make man after our image and after our likeness. Justin Martyr, circa 160 AD, the Father of the universe has a Son, and He, being the first begotten Word of God, is even God. He deserves to be worshipped as God and as Christ. The Word, He is divine. Hindi po siya tao. He is divine. Christ Himself, therefore, together with the Father, is the God of the living, who spoke to Moses, and who was also manifested to the fathers. Sabi po ito ni Saint Irenaeus, circa 180 AD. He is God, for the name Emmanuel indicates this,
Now the father of the human race is the Word of God. Again, another testimony, Saint Cyprian, circa 250 AD. Pagkatapos na po ito ni Kristo, 250 po ang taon. Hindi pa po nasusulat ang New Testament Bible. May mga statements na, mga patristic teachings na. Jesus Christ, our Lord and God. Ano po ang sinabi rin sa 7th Council of Carthage, 256 AD? Jesus Christ, our Lord and God, is the Son of God, the Father and Creator. Ano po naman ang nakompile sa Apostolic Constitution? Mas nauna ito sa Bible. Ang Apostolic Constitution ang ginamit ng mga early church fathers upang i-canonize ang Bible. Anong sabi nila? We profess that Christ is not a mere man, but is God the Word and man. The mediator between God and men is the high priest of the Father. That's why the Eastern Orthodox Church possesses the oldest established theology in church, in the whole Christendom, before the other churches began in other places. Nagsimula po ang teachings na ito, established na in the Holy Land before there were any Christians even in Rome. Now, are you looking for a Bible-based church? Why not the church that gave you the Bible? Why not the church that introduced to you the Christmas? It was the Orthodox Church that introduced Christmas to the whole world. It was through Saint John Chrysostom, one of the earliest patriarchs of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, II, or New Rome. In fact, the New Testament was written in Greek, not in Latin, not in English, neither in Hebrew. The New Testament Bible was written, the so-called Septuagint, bago pa dumating yung sinasabing Latin Vulgate. The earliest New Testament Christian Bible was written in Greek language. And don't you know that 99.9% of Greeks are Orthodox? Ang mga sinulatan ni San Pablo up to this time ay Orthodox pa rin. Like his letters, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 1 and 2 Thessalonians, Philippians, Ephesians, Colossians. Ang lahat ng yan, until now, buhay pa rin. Still existing, and they are under the Ecumenical Patriarchate of the Orthodox Church of Constantinople. Heretics do not convert pagans. Ang mga maling turo, tinatawag nating heresy, ay hindi po nagko-convert sa pagans. But they undermine churches so that they may erect their own teachings, falsified the sacred scriptures, rejected the canons of the ancient faith, and ignored Christ. Instead of inquiring with the sacred scriptures, they laboriously seek to discover what form of syllogism might be contrived to establish their impiety. Ano ang sabi ni Saint Ignatius of Antioch? How much more will this be the case with anyone who by wicked doctrine or heresy corrupts the faith of God, for which Christ Jesus was crucified? Mga kapatid, tapos ang ating 30 minutes na katikesi sa radyo. Napakaganda kung tayo ay magkakaroon ng pag-uusap. Ika nga usap tayo ng higit sa malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po ulit sa katikesis na tinatawag sa Greek kataken o re-echo from heaven. Another meaning is food from heaven. Okay, we have here an answer mula sa 786. But I'm sorry, Merry Christmas is not the way of Orthodox in greeting each other during Christmas. Medyo mahaba kaunti. Clue uli, if di nyo nakuha yung greetings ni Father C at saka ni Presbytera kanina sa inyo, sino po ba ang sentro ng Pasko? Sino ang nag-birthday? Okay, try uli kayo and please and kindly listen intently. Father C and Presbytera Mary greeted you the correct way of greeting during the Christmas season. Okay? Christ is born, glorify Him. Actually, nag-start pa lang po
last December 25 ang pag-greet natin sa bawat isa ng Christ is Born, Glorify Him. Until po January 6. Kasi po, 12 days of Christmas, di ba? We have a song that goes on the 12th day of Christmas, my true love sent to me, a laptop in a pear tree. Okay, let's hear Ella in her environmental song. Return to a land called Paraiso, a place where dying river ends. No birds there fly above Paraiso. No space allows them to endure the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I'd try to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I live in this land called Paraiso, in a house made of cardboard floors and walls. I learned to be free, Paraiso, free to claim anything I see. Matching rags for my clothes, plastic bags for the coals, and if empty cans are all I have, what a joy. I'd never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Help me make a stand. Take me by the hand. Make the world understand. And if I could see a single bird, what a joy. The starved and hungry land could expect some truth and hope and respect from the rest of the And if empty cans were all I have, what a joy. I'd never fight to take someone else's cause and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand. And if I could see a single word, what a joy. The starved and hungry land could expect some truth and hope and respect from the rest of the world. Help me make a stand. Take me by the hand. Make the world understand. And if I could see a single bird, what a joy. The starved and hungry land could expect some truth and hope and respect from the rest. If I could see a single bird, what a joy. The starved and hungry land could expect
some truth and hope and respect from the rest of the world. Okay, thank you, Ella. That song is brought to you by Michael Farenas and Pampas Hernandez. Doon po sa mga may inclination, doon sa mga nakadarama na ng paggabay, prompting of the Holy Spirit patungkol sa true faith, true worship, or the Orthodox Church, the church in which Jesus Christ handed down to the apostles directly. Communicate lang po kayo, or the best is to visit us in our chapel at Holy Martyr Saint Eleftherios at Barangay Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. And here is for our announcement. Our Divine Liturgy every Sunday is 9 p.m. and right after is catechesis. 9 You are a.m. invited. 9 a.m. That's 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. and right after is catechesis. You are invited to attend. Sorry po. Umaga pala. Kala ko kasi may mga gabi kami na naging Okay. Divine Liturgy. So you are invited and you are very welcome. Greet ko din po ang mga listeners sa Carriedo. Hi Ryan, Ramil, Randy, who is spending his Christmas vacation in Carriedo. Rene, hello. Marites, Yalinda, Tonet, at sa mga kids na patuloy po nakikinig dyan. Hello, Carriedo, teachers. Happy New Year sa inyo at sa nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary kay Teacher Weng and classmate Nelson of Bulacau. Happy anniversary sa inyo. Christ is born, glorify Him, and Happy New Year sa second year Jasmine of GNHS. Greet ko din po sina Lilibeth and Yaya Kata dyan sa Chains Bake Shop. And sa Hiliego family, Tia Moning and Paps, Malu, Lelis family, Tia Inday, Ivan, all of Kugon, Gubat, Sorsogon, to all listeners in Puerto Diaz, Barcelona, and Bulusan. Christ is born, glorify Him. Okay, pass to Father C. Okay, we also would like to greet Father Barnabas Crisantoo. He is listening via live stream there in Larnaca, Cyprus. And also to Gregory Latoha. He is from Pandacan, Manila. Christ is born, glorify Him, and Happy New Year to both of you. We are also willing to help environmentalists. Please don't hesitate to contact us. Thanks to all listeners and sponsors. We will surely be together again next Saturday. Again, Christ is born, glorify Him. Happy New Year to everybody. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This is your program host, Father C., signing off.